Samantala, iginiit naman ng Estados Unidos ang patuloy na suporta sa freedom of navigation, gayon din sa freedom of overflight sa Indo-Pacific sa nakasalukuyang ginaganap sa ASEAN Summit. Ito ay sa kabila ng pagkabahala ng bansa sa tumataas na insidente ng mapanganib at iligal na aksyon ng China sa South China Sea. Ang buong detalye at mga kaganapan sa Vientiane, Lao, tinutukan ni Let Narciso. Binanggit ng Estados Unidos sa ASEAN Summit ang pagkabahala nito sa tumataas na insidente ng mga iligal at mapanganib na aksyon ng China sa South China Sea. Sa kanyang opening statement sa ASEAN-US Summit, sinabi ni US Secretary of State Antony Blinken na ang mga agresibong aksyon ng China ay nakasasakit na ng mga tao, nakapipinsala ng mga barko ng ASEAN countries at taliwas sa commitments para sa mapayapang resolusyon ng away. Iginiit ni Blinken ang patuloy na suporta ng Amerika sa freedom of navigation at freedom of overflight sa Indo-Pacific. Sa intervention naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyang diin nito na ang seguridad at kasaganaan sa ASEAN ay pinalalakas ng patuloy na suporta ng mga partner nito. Kaya naman nagpasalamat ang Pangulo sa maaasahan at aktibong presensya ng Estados Unidos sa rehiyon. Tinawag dito ang US na puwersang nagsusulong ng kapayapaan, katatagan at seguridad sa Indo-Pacific. Ayon kay PBBM, pinahahalagahan dito ang tuloy-tuloy na suporta ng Estados Unidos para sa ASEAN centrality. Mula sa Vientiane, Lao, para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.